In the very first panel ay makikita natin dito etong si All Might. And obviously, hindi na nga ito yung dating All Might na nasa prime niya. The fact na naipasa niya na nga rin kay Izuku Midoriya yung quirk niyang one for all, meaning, isa na ulit siyang quirkless. So sinabi niya nga dito na naiintindihan niya na nga daw yung sinabi ni Night Eye dati. Kung matatandaan natin si Sir Night Eye, yung dating sidekick nitong si All Might. And during chapter 161 ng manga or season 4 episode 40 ng anime, namatay nga siya dito dahil sa grabe ng pinsalang natamo niya nung nakipaglaban siya dito kay Overhaul. Dahil nga sa nakaraang laban nitong si All Might kay All for One, ay nagtamo dito si All Might ng malubhang injury sa katawan. At isa nga din to sa mga naging rason kung bakit hindi niya na nagagamit yung muscular form niya ng mahabang oras. Bali nga dito sa naging flashback, ayon kay Night Eye, kung ipagpapatuloy pa ni All Might ang pakikipaglaban sa ganitong kalagayan ng katawan niya, ay panigurado nga daw na kapag makaharap siya ng matinding villain, ay matinding kamatayan nga din daw nakaabang sa kanya kung sakali man. Pagkakita niya nga dito sa makakalaban niya, nasabi ni All Might na hindi nga daw niya makikilala yung itsura ni All for One kung hindi niya nga daw ito matagal nang kilala. Kung sakaling ang propesya ni Night Eye ay patuloy pa rin umiiral, ito na nga daw ang tamang oras ng katotohanan kung magkakatotoo nga ba ang hula o hindi. Makikita dito yung briefcase na hawak niya habang nakatingala kay All for One. At dito na nga magsisimula ang laban ng All Might versus All for One Part 3. Sa kabilang banda naman, bali 20 minutes bago mawala etong Toga Twices, bali kasi dahil sa nahigop ni Himiko Toga, yung dugo ni Bobay Gohara bago ito mamatay, ay nagagamit niya nga dito yung quirk na Twice kung saan nga ay nakakagawa siya ng napakaraming clones. Masingit ko lang mga idol, meron nga pala kaming bagong gawang collaboration channel na ang pangalan ay The PH Senpais. Sa channel na to ay gagawa kami ng mga Tagalog anime review patungkol sa Baki, One Punch Man, One Piece at iba pang mga anime review na siguradong magugustuhan nyo. Binubuo ang The PH Senpais ng 5 anime content creators, kaya naman expect nyo na kapag magsimula na itong mag-function ay palagi itong may upload. Ilalagay ko yung link ng collaboration channel na to sa description sa baba. Maraming salamat. Balik tayo dito sa pagsisimula ng labanan ng dalawang to. Bali sumigaw nga dito si All Might na nandito na siya. Pagkatapos nga nun ay biglang nag-transform yung briefcase na hawak niya into a mechanical armor. So kaparehas nga to ng ginawang transformation ni Iron Man, no? Dahil nga sa quirkless siya ay eto yung naisipan niyang paraan para at least may palagman lang siya dito kay All for One. At eto na nga mga idol, bubungad sa atin etong armored All Might. So kahit nga balot ng armor dito si All Might, ay makikita pa rin natin yung ngiti niya. Which is eto nga yung isa sa mga nakuha ni All Might sa dati niyang master na si Nana Shimura. Na ayon nga dito sa dati niyang master, ang mga nakangiti nga daw ang siyang tunay na malakas. At isa pa bilang simbolo ng kapayapaan, ayaw nga ni All Might na merong nag-aalala na siya bilang number 1 hero nung prime niya ay ang rason kung bakit ang mga tao ay merong pag-asa. At eto pa ha, kung si Tony Stark ay may Jarvis at Friday, etong si All Might naman ay merong Hercules. Sinabi nga dito ni All Might na magsimula na nga daw mag-record etong si Hercules. Sagot naman ni Hercules na ginagawa niya na nga daw. Sinabi naman dito ni All Might sa pamamagitan ng communicator kay Tsukauchi na ipapakita niya nga daw kung paano ito gumana. Bali dito nga ay nagulat yung isang detective na kasama ni Tsukauchi dahil nga nag-transform yung kotse ni All Might into a support item at naging powered armor nga ito. Sinabi naman dito nila Braba na ito na nga siguro yung sinasabing labanan sa pagitan nila All Might at One for All. Dagdag pa niya na uumpisahan niya na nga daw ang pagla-livestream sa labanang yon. Pero hindi naman sang-ayon yung iba niyang mga kasamahan. Sa kabilang banda naman ay naalala ni Tsukauchi yung bigla ang pag-alis ni All Might, dala-dala yung briefcase. Inawat niya pa dito si All Might at nagtanong kung saan niya ba daw ito pupunta. Sumagot naman si All Might at sinabing tutulong nga daw siya para maging support sa iba pang mga heroes. Sinabi naman ni Tsukauchi na paano niya nga ba daw masusuportahan ang mga ito sa kondisyon ng katawan niya ngayon. Dahil nga doon ay naisip ni Tsukauchi na para bang itinataya na ni All Might yung buhay niya sa senaryong to. Kahit anong support items pa nga daw ang meron si All Might, dahil sa kawalan niya ng quirk ay wala daw itong magagawa sa halimo na si All for One. Habang yapos ng mga pala ni Tsukauchi yung kanyang mukha, ay sinabi niya kay Labrava na putulin na nga daw yung livestream sapagkat ang maipapakita niya nga lang daw sa lahat ay ang karumaldumal na pagpaslang sa isang retired hero. Para lang libangin ng ilang minuto, sabay bawi ng hindi, kundi ilang segundo nga lang daw para mapigilan etong si All for One bago tuluyang makapunta kay Midoriya. Sa panel na to ay biglang nanlaki yung mata ni All for One. Dahil nga etong si All Might na isa sa mga naging pinakamalaking sagabal sa buhay niya, ngunit isa rin sa mga naging pinakamagandang laruan na naging kalaro niya ay gustong subukan na pigilan siya. Isa nga daw itong walang kakwenta-kwentang plano. Matapos nun ay parehas silang nagsimulang sumugod. Nagtanong pa si All for One kung bakit nga doon nakangiti si All Might. Pagkatapos ay nag-ipon ito ng maliit na energy spear sa kamay niya. Habang si All Might naman ay biglang nagkamand dito sa support item niya para gumawa ng shield at tinawag niya nga itong Hercules Red. Makikitang balot na balot si All Might na nakapaigot na shield sa buong katawan niya.
habang pabulusok itong sasalubong kay All for One. Nang magbangabot nga silang dalawa ay talaga namang nagulat si Chukauchi dahil nakasurvive si All Might sa ginawang pag-atake ni All for One. Base nga sa initialization ng suit ni All Might ay nabawasan nga daw yung Hercules armor ng 66% at hindi niya na nga daw magagawang makasurvive kung sakaling tamaan ulit siya ng isa pang pag-atake. Sinabi naman ni All Might na wala nga daw problema yon sapagkat napakawalang ingat nga daw ng fighting style nitong si All for One. Hindi nga daw ito umiilag kung kaya't makikita nating wasak yung isang braso nito. Dahil sa sobrang inis ni All for One ay sumugod agad ito bagamat hindi pa fully regenerated yung isa niyang braso. Pasigaw pang sinabi nito na etong one for all lang nag-iisang rason kung bakit nga daw naikipaglaban si All Might ng ganito. Nang bahagyang malapit na si All for One sa kinaroroonan ni All Might ay biglang may isang surprise attack na ginawa si All Might. Makikitang nagapos ito ng ataking tinawag niyang Black Whip na base sa quirk ni Deku. At naglabas yung Black Whip na to ng napakalakas na bultahe ng kuryente at tinawag niya itong Charge Bolt na base naman sa quirk ni Kaminari. So habang dumadala yung kuryente sa katawan ni All for One ay napansin niyang gumagamit ng ganitong pag-atake si All Might para nga daw ma-interfere yung kanyang hyper generation. Sa kabilang banda naman ay napasigaw si All Might para sa kasunod niyang gagawing pag-atake na tinawag niyang Real in Cellophane Build Up. Habang papalapit sa kanya, etong isa sa mga parte ng mechanism ni Hercules. Sinabi pa niya na magmula nga daw sa naging final battle nitong si All for One laban dito sa master niyang si Nana Shimura ay napansin niya nga daw na palaging nagsisimula ito sa mga walang ingat na mga long range attack at pagkatapos nga daw tuluyang humina ng kanyang mga kalaban ay tsaka nito ninanakaw ang kanilang mga quirks. Makikita dito na umassemble na sa isang paa ni All Might yung help mechanism na to. Dugtong pang sinabi ni All Might na yung strategy nga daw na yon ay gagana lang sa mga kalaban niyang may quirks. Dito nga ay napatanong si Albraba kay Chukauchi patungkol sa sinabi nito kanina sa kung ano nga ba daw ulit yung ipapakita nila sa lahat sa stream na yon. Napatulala naman si Chukauchi sa mga nasasaksihan niya dito sa ginagawa ni All Might. Napatanong pa ito kung ano nga ba daw yung nakikita niya at sino nga ba daw talaga yung taong to na pumoprotekta sa kanila sa loob ng napakahabang panahon. So even na wala nga itong quirks si All Might ngayon ay talaga namang ipinapakita niya na mas nakakaangat siya sa ibang mga heroes na may mga quirks. Dahil sa kagustuhan ni All Might na magkaroon ng isa pang pagkakataon na makalaban si All for One sa pinakahuling beses ay pumasok sa isip niya na magpagawa ng battle suit. Bali nga yung gumawa ng suit na to ay etong si Militia Shield na anak ni David Shield na siya namang dating kaibigan ni All Might sa Amerika na isang support item developer. Bali si David nga din pala yung gumawa ng hero suit ni All Might nung prime niya. Kung di nyo pa nga napapanood yung pinakaunang movie ng My Hero Academia ay mas magandang mapanood nyo ito at available nga ito sa Bilibili. Sinabi ni All Might na nung tinalo nga daw siya ni All for One ng isang beses ay napilitan siyang tumakas papuntang Amerika at sa lugar nga na to ay nakabuo sila ng matinding samahan. Makikita natin dito na talagang sobrang seryoso ni All Might para nga talunin si All for One. Bali sinabi niya pa na gagamitin niya nga daw yung suit na ipinagkaloob sa kanya para nga daw durugin ulit si All for One. Dahil sa kawalan niya ng quirk ngayon, gamit nga daw ang sarili niyang mga kamay ay huhulmain niya nga daw ang kanyang sariling kapalaran. Naitanong pa niya kay Chukauchi na hindi ba't matagal na silang magkakilala at dahil nga sa tagal na yon ay naging best friend nga daw siya ni All Might. Gamit yung support mechanism na kumabit sa pa ni All Might kanina ay inimitate niya yung atake ni Midoriya na shoot style smash na talaga namang tumama ng napakatindi kay All for One. Pagkatapos nang idagdag pa niyang sinabi kay Chukauchi na dahil nga daw sa mag-best friend sila ay dapat nga daw na alam nito na hindi siya susulo sa isang labanan na ang nasa isip ay matatalo siya at dito nagtapos yung chapter na to. Sa pagsisimula ng panel ay makikita dito si All Might at sinabi niya kay All for One habang binubugbog niya ito na may mali nga daw sa mga nangyayari ngayon sapagkat mahigit 55 taon na nga daw siya at hindi daw dapat niya binubugbog ang isang batang katulad ni All for One. Matindi nga rin yung pang-trash talk dito ni All Might para nga tuluyang mainis at mawala sa control si All for One. Dagdag niya pa na isang nga daw biktima etong si All for One dahil sa naipon niyang galit para sa kagustuhan nito na manakaw ang One for All. Pero dahil nga daw sa bagay na yan ay eto rin daw ang nagbibigay ng tsansa dito kay All Might para manalo sa labanan na to. Bali tuloy-tuloy nga dito yung pang-trash talk ni All Might. Sinabi pa dito ni All Might na isang nakakatawang biro nga daw kung tatawagin pa rin ni All for One na Demon Lord yung sarili niya na kung ang isang quirkless na katulad ni All Might ay kaya daw siyang sabayan ng one-on-one battle. Makikita dito na talaga namang effective tong ginagawa ni All Might dahil nga biglang gumamit si All for One ng multiple quirks sa iisang pag-atake lang dahil sa sobrang inis niya dito kay All Might. Kung mapapansin natin sa panel na to ay napakalawak ng sinakop ng multiple quirks na to. Bali nga 6 na pinagsamang quirks ang sabay-sabay na pinakawalan ni All for One dito. At talaga namang maraming mga gusali din ang nawasak sa pag-atake na yon. Napansin niya ni All Might yung random na paggamit dito ni All for One ng multiple quirks dahil sa sobrang inis. Salamat na din dito sa Utility Cape Auto Guard Dark Shadow na binasi naman sa quirk ni Tokoyami at talaga namang protektahan siya neto. Dahil nga doon ay nasabi ni All Might na gumagana nga daw talaga etong pang-aasar niya kay All for One. Kaya naman dapat nga daw ay ipagpatuloy niya pa ito para mas magliyab pa nga daw yung apoy ng galit netong si All for One. So ginagawa niya nga to dahil nga binibigyan niya ng maraming oras sila Izuku Midoriya para talunin si Shigaraki.
at para nga din mapigilan si All for One na makapunta sa UA Academy para makapag-fuse dito sa isa pang threat na villain na to. So katulad nga nila Jarvis at Friday sa suit ni Iron Man ay nag-remind din dito si Hercules kay All Might na na-damage nga daw etong cape at yung naging iba pang mga parts ng kanyang armor. Pero despite nga nito ay nagpatuloy pa rin si All Might sa pagbibigay ng command kay Hercules na i-activate yung support mode sa maximum capacity nito. Sinabi naman dito ni All for One na ano nga ba daw ang iniisip netong si All Might at nasabi niyang kaya siyang sabayan neto. Makikita natin dito na talaga namang bakas pa at nakapaikot pa din sa katawan neto yung aura ng multiple quirks na ginamit niya kanina sa pag-atake dito kay All Might. Pagkatapos ay gumanti pa nga ito ng trash talk kay All Might at sinabi niyang isa nga daw walang halaga na pirasong basura etong ating former number 1 hero. Sa di may paliwanag na dahilan nga daw, ang pagsusuot ng basurang costume na to ay nakapagbigay ng kumpiyansa dito kay All Might. As soon as na masira niya nga daw etong suit na gamit ni All Might ay paniguradong katapusan niya na nga daw. Hindi katulad ng taong may taglay na quirks, ang ganitong klaseng basura na suot ni All Might ay hindi daw kayang lagpasan ang limitasyon neto. Dito nga ay naalala ni All Might yung mga sinabi niya kay Midoriya during nga netong cultural festival patungkol sa mga support items na to. Sinabi niya nga kay Deku na wag nga daw masyadong umasa sa mga support items na to. Lalo na't sa pagkawala o pagkasira ng mga ito ay doon mo nga daw mararamdaman ang pagiging helpless. Marami na nga daw siyang nakitang mga heroes na nahulog sa ganitong patibong na nagre-rely lang ng sobra sa mga support items. Matapos niya ngang ma-recall yung sinabi niya dito kay Deku ay sinabi niya kay All for One na parehas nga daw sila ng pag-iisip. Dito ay naalala din bigla ni All Might nung una niyang ma-met etong master niyang si Nana Shimura. Habang nakalutang nga itong si Nana Shimura sa taas ng mga talon ng mga villains, balit tinanong niya nga dito etong batang si All Might na kung plano ba daw na itong labanan ang mga kalaban na to gamit lang yung metal pipe na hawak niya. Makikita natin dito na nakapatama si All Might ng isang malakas na suntok sa noo ni All for One. Pero parang hindi lang ito ininda ni All for One. Pagkatapos ay sinabi nga nito na hindi nga daw siya nahulog sa patibong na plano netong si All Might. Ang tagumpay nga din daw sa labanan na to ay nasisiguro niya. At napakalaki nga din daw ng oras niya para iligpit yung basura na ang tinutukoy niya nga dito ay etong si All Might. So dito sa pinakahuling panel ay biglang nagpakawala ng matinding shockwave etong si All for One na talaga namang ikinatalsik ni All Might. At makikita natin dito na unti-unting kumakalas yung mga parte ng battle suit niya. Pero napasigaw pa nga siya dito at nasabi niya kay All for One na wag na nga daw itong gumawa ng mga rason. Dahil ang totoo nga daw ay nakakahiya tong ginagawa niya. And that's it para dito sa chapter 397. Nagtapos yung nakaraang chapter sa panel na to kung saan nagkaroon ng flashback si All Might dito sa unang pagkakataon na namit niya nga etong master niyang si Nana Shimura. So habang hawak ni All Might or netong si Toshinori Yagi yung metal pipe para tumulong kay Nana Shimura para harapin yung mga kalaban ay tinanong siya neto na kung balak ba daw neto na pabagsakay ng mga villains na to gamit lang yung metal pipe na hawak niya. So dito sa pagbubukas nitong chapter 398 ay ipinagpatuloy nga itong flashback na yon sa pagitan nilang dalawa ng master niya. Nagmamakaawa nga dito si Toshinori Yagi na gawin nga daw siyang disipulo na itong si Nana Shimura. Dagdag niya pa, napayagan nga daw siyang tulungan etong si Nana Shimura sa pagsugpo na itong mga villains na to. Sinabi naman ni Nana Shimura na wag nga daw siya na itong sundan sapagkat wala nga din daw chance para pumayag siya sa gusto na itong si Toshinori Yagi dahil isa nga daw siyang quirkless. Pero talaga namang nangungulit pa rin dito si Toshinori. Sinabihan agad naman siya dito ni Shimura na gamitin na nga lang daw yung metal pipe na hawak niya kanina at protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sumugot naman si Toshinori na wala nga daw siyang pamilya. Namatay nga daw ang mga ito, matagal na panahon na ang nakakaraan. Masungit namang sagot ni Nana Shimura na ganun nga din daw ang nangyari sa pamilya niya. Sagot naman ni Toshinori na hindi niya nga daw kayang sikmurain pa. Dahil sa mundo nga daw na to, ang mga kriminal ay nakukuha nila ang mga gusto nila despite nga sa hindi makatarungang ginagawa nila. Habang yung kalungkutan na nararamdaman netong mga naging biktima ay patuloy lang ang paglaki na parang isang bulag na galit. Dahil nga sa wala silang magawa upang pigilan yung mga ganitong pangyayari. At dahil nga daw dito ay paulit-ulit lang na mangyayari yung walang katapusang trahedyang to. Napalingon naman si Nana Shimura sa sinabing yun ni Toshinori at naitanong pa niya kung ano nga ba daw yung plano niya. Sinabi naman ni Toshinori na gusto niya nga daw gawin yung mundo na to na maging isang lugar kung saan ang lahat nga daw ay mamumuhay ng may ngiti. At para maisakatuparan nga daw yung mundong gusto niya ay kinakailangan nga daw neto ng isang simbolo. Napatanong naman bigla si Shimura kung anong klaseng simbolo nga daw ang tinutukoy ni Toshinori. Pagkatapos ay sumagot si Toshinori at sinabi na itong simbolo ng kapayapaan. So klaro nga dito mga idol, yung pinaka-goal ni All Might na despite nga sa pagiging quirkless niya ay ganito yung gusto niyang mangyari. After nga daw mangyari ng mga trahedya at mga pagkasira ng mga tahanan netong mga biktima, ay gagawa na naman ulit sila ng mga bagong tahanan at susubukang mamuhay ulit ng katulad ng dati. Subalit habang buhay pa ring babalutin ng takot yung mga taong to, na ang naging madilim na karanasan nila ay habang buhay na babalot sa kanilang mga puso at hindi sila bibigyan ng kapayapaan. Dagdag pa nga dito Toshinori, ang lahat nga daw ay abala para protektahan ang kanilang mahal sa buhay.
kaya naman ramdam niyang siya nga daw ang kailangan na dapat gumawa nun. The fact na wala nga daw siyang pamilyang pinoprotektahan, aside sa kawalan niya ng quirk, wala din siyang role na ginagampanan sa lipunan. Ramdam niyang ito talaga yung bagay na kailangan niyang gawin. So dito nagtapos yung flashback na yon. Meanwhile, in the present time, after nga magpakawala ni All For One itong Shockwave sa mismong harapan ni All Might, ay biglang naglaunch itong si Hercules ng parang isang missile. And while approaching nga yung bagay na to papalapit sa kinaroroonan ni All Might, ay nag-detach dito yung mga outer shells nito. At pagkatapos, ay hinawakan ito ni All Might kasabay na in-inject sa katawan ni All For One yung laman ng bagay na to. So napag-alaman natin dito na naglalaman pala yung bagay na yun ng Acido, which is nakabase din ito sa isa pang quirk ng estudyante ni All Might na si Mina Ashido, or mas kilala sa hero name niyang Pinky. So mga idol, makikita natin dito na talaga namang grabe yung pinsala na dulot na itong super acid injection. At nasusunog nga mismo dito yung loob ng katawan ni All For One. Nabanggit nga dito ni All Might yung patungkol sa paggamit ni All For One ng quirk na Rewind. During chapter 357 ng manga ay na-reveal nga dito kung paano na-achieve ni All For One yung quirk na Rewind na katulad ng kay Eri. At isa sa mga dapat nyong abangan sa mga chapter reviews na ihahabol ko. Balik tayo sa labanan nila. Habang patuloy nga dito yung pag-activate ng Rewind para i-reverse yung pinsalang dulot ng Acido sa katawan ni All For One, ay talaga namang pasigaw niyang nabanggit yung pangalan ni All Might. Sinabi naman ni All Might kung sino nga ba daw sa kanilang dalawa ang basura ngayon. So patuloy pa rin dito yung trash talk na ginagawa na itong ating former number 1 hero. Bali nga sa panel na to ay makikita nating tumalsik si All Might sa lakas ng persang pinakawalan ni All For One. So grabe yung layo ng talsik niya dito sa lakas ng persang tumama sa kanya. Pagkatapos ay nag-warning ulit etong si Hercules patungkol sa mga damages na nakuha ni All Might sa huling ataking natanggap niya. At base nga dito sa lugar na pinagtalsikan ni All Might ay malamang ito yung lugar kung saan unang nagkausap sila ni Deku, at dito rin nalaman ni Deku yung injury na nakuha ni All Might sa nakaraang laban niya kay All For One. So aside nga din dito sa flashback, nung una niyang nakita kay Deku yung burning wheel na kaparehas ng meron siya para magligtas ng mga tao, nagkaroon din siya dito ng flashback kay Hero Killer Stain. After nga ng mga flashback na to, pinilit ni All Might na makatayo agad. At makikita natin dito na mas lalong bumata pa si All For One dahil nga dun sa epekto ng Rewind na ginamit niya kanina. Sinabi pa nga ni All Might na kinakailangan pa nga daw niyang libangin at galitin si All For One para hindi nga daw ito makabalik sa dati niyang pag-iisip. At dahil nga sa epekto ng Acido sa katawan ni All For One, ay kinakailangan daw nitong dagdagan pa yung sarili niyang pinsala sa katawan gamit ang kanyang sariling quirk. Sapagkat kapag mas malaki nga daw yung pinsalang natatanggap nito, ay mas mabilis ang epekto ng Rewind. So dito nga ay makikitang natawa na lang si All Might dahil sa sobrang tindi nga na itong kalaban si All For One. Pagkatapos ay nagkamad ito kay Hercules para humingi ulit ng assistance para sa panibagong support items. After nga nun, tumawa ng napakalakas si All Might habang sinasabi niya kung gaano kasarap sa pakiramdam ang tulungan ang lahat. Makikita natin dito yung final support item na na-request niya kanina kay Hercules. At base nga sa itsura nito, parang Dr. Octopus yung datingan sa Spider-Man. Isa ito sa mga detalye na malamang hindi natin mapapansin sa pagiging genius ni Horikoshi, na since sa Amerika nga ginawa tong support items na to by Melissa, syempre i-adapt din doon yung magiging itsura na ito. Pero anyway, tinawag nga ito ni All Might na Orabity Thruster Ingenium Maximum Output, na base naman ito sa mga quirks nila Ochako Araraka at netong si Tenya Ida, na isa din sa mga estudyante ni All Might. Kung napansin natin mga idol, lahat ng mga ataking ginamit ni All Might gamit yung mga support items na to ay ibinase niya mismo sa mga quirks ng mga estudyante niya. Dito ay biglang ipinakita yung vestige ni All Might. And during nga sa mga nakaraang chapters, sa lahat ng mga vestiges ng mga former users ng One For All, ay etong vestige ni All Might lang yung walang imek. Kasi siguro sa rason na dahil ay buhay pa nga etong si All Might. And dito nga sa panel na to ay mapapansin natin nagfe-fade yung apoy sa vestige niya. So dito mga idol ay medyo masama yung pakiramdam ko. Para kasing binibigyan tayo ng hint na mamamatay si All Might dito. Anyway, dito nga sa pinakahuling panel na to, ay makikita natin dito, etong patuloy pa rin nagaganap na laban ng Midoriya versus Shigaraki, at etong All For One versus All Might. At dito nagtapos yung chapter na to. Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin sa unang panel ang pagkawasak ng mga gusali gamit ang tentacle at Fluffy Sanction Cups na base sa mga quirks nila Mizo at Fluffy ay nagagawa ni All Might na umakyat sa mga pader ng mabilis at malaya. So ang nangyayari nga dito ay nagpapahabol nga tong si All Might para nang sa gayon mas malaking oras ang masasayang ni All For One bago tuluyan itong makarating sa UA, kung saan nandun si Shigaraki na kasalukuyang nakikipaglaban kay Deku. Dito ay naghahanda na si All Might sa susunod na itong gagamiting pag-atake gamit ang Tailman at Shoto Cannon. Naisip niyang kinakailangan niyang gamitin ang lahat ng meron siya. Dahil kapag nagre-rewind nga daw ng mabilisan si All For One, ang ibig sabihin lang neto ay nakakatanggap ito ng mas malaking damage. Kaya naman, naisipan niya rin gamitin yung certain quirk na yon na malalaman nga natin to sa bandang dulo ng video na to. Sinabi ni All Might na nagkakaroon nga daw siya ng problema sa energy source ng kanyang suit. Kaya kung gagamitin niya yung final quirk o yung final na attacking yon ay hindi nga daw ito sasapat.
Dito ay nagpakawala si All Might ng dalawang robotic birds na pinangalanan niyang Anima, na kung saan ay inutusan niya nga ito para kunin ang isang napakahalagang bagay para sa gagawin niyang pag-atake. Mula sa taas ni All Might ay biglang sumulpot si All for One at sinabi nito na tumatawa pa nga daw etong si All Might para lang ba daw tumakbo ng tumakbo. Alam na nga daw ni All for One yung binabalak na itong si All Might, kaya naman papalitan niya nga daw yung pagngisi nito ng purong paghihirap at hindi niya gagamitin ang buong lakas niya. Bali papatayin niya nga daw si All Might nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos nga neto ay biglang nagsulputan niya nga itong matutulis na bagay mula sa mga pader ng buildings at dito ay kamuntikan na ngang tamaan si All Might. Bigla namang nag-boost pa itaas ang ating bida gamit ang jetpacks, ngunit pagkadating niya sa ere ay bigla namang bumungad etong dalawang halimo na may napakalalaking mga bibig. Sinabi ni All Might na napakasinungaling nga daw ni All for One. Sumagot naman ang isang to na ano nga ba daw ang ibig nitong sabihin. Dahil para sa kanya, baliwala nga lang daw yan sa level ng quirk na gamit niya ngayon. Dito ay sumugod na nga yung mga halimaw kay All Might at talaga namang kinakain ng mga ito ang bawat nadadaanan nila. Pagkatapos ng trust talk pa si All for One at sinabi nito na ano nga ba daw yung nangyari sa pagtawa ni All Might. Sinabi pa nito na parang nga daw isang gutless old fart ang ating bida. Dagdag pa niya na sa paggamit ng mga quirks ng mga estudyante niya para lang mapanatili daw ni All Might yung itsura niya, sa tingin ba daw neto ay kaya siyang protektahan ng mga ito? Makikita nga dito ang pagkasira ng isa sa mga tentacle na support item sa suit ni All Might. Ang labanan nga daw nilang ito ay naka-record at tinanong niya pa si All Might kung okay lang ba daw sa kanya yon, sapagkat ang lahat nga daw ay nanonood. Masasaksihan nga daw ng mga tao kung papaano niya papabagsakin ang kinikilala nilang simbolo ng kapayapaan. Dito ay sinulubong ni All for One si All Might na biglang nga itong lumabas sa kabilang pader. At dito ay talaga namang nakapatama si All for One ng isang matinding full blow rekta sa katawan ni All Might. At makikita pa nga natin na sumuka pa ng dugo ang ating bida. Sa panel na ito ay biglang ipinakita yung larawan nito ni All Might, nakaparehas sa Camino incident during season 3 ng anime. In regards nga yan dito sa sinabi ni All for One na yung apoy o liwanag nga daw na nakasindi sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Pero after na makarecover agad ni All Might, gamit ang quirk na Tailman Tail ni Ujiro, ay mahigpit niya nga itong pinaikutan at pagkatapos ay sinalampak pa dito ni All Might sa mismong bibig ng kalaban etong Shoto Cannon. Bago niya nga ito pasabugin ay sinabi niya na hindi nga daw talaga naiintindihan ni All for One ang lahat ng to. Ang mga tao nga daw ay tila kumikislap na mga nilalang. Kahit nga mamatay ang liwanag niya ay meron pa ding aako at patuloy itong sisindihan para nang sa gayon ay mabibigyan nila ng liwanag ang kadiliman. Sa panel na to ay nalipat yung eksena dito kay Aoyama kung saan ay kontrolado ni Kunida ang sitwasyon. Bali etong villain na to ay nanggaling sa Tartarus na isang serial killer at corpse collector. At isa nga to sa mga isinama ni All for One sa pagtakas niya during Tartarus Escape arc nung season 6 ng anime. Base sa nakikita natin mga idol, mukhang tinalo ng villain na to sina Aoyama at Fat Gum gamit ang hindi pa pinangalanang plant quirk. Sinabi nga nito na hindi niya nga daw kailangan yung liwanag. Na obviously ay etong si Aoyama yung tinutukoy niya sapagkat yung quirk nga netong si Aoyama ay navel laser. 300 metro I guess mula sa UA kung saan nagsimula yung labanan sa pagitan ng pangkat nila Shigaraki at ng mga heroes. Maliban nga daw kay Aoyama, ang lahat ng 32 mga heroes na in charge para harapin ang mga natitirang villains ay natalo na nga daw. Nasabi naman ni Fat Gum habang nasa critical itong kalagayan na etong mga ugat ng halaman na tumubo sa loob ng katawan niya ay dahan-dahang kinukuha ang kanyang fat absorption quirk. At sa ngayon nga daw ay hindi niya nga ito kayang gamitin. Dagdag pa nga dito ni Fat Gum na ipinapaubayan na nga daw niya ang lahat dito kay Aoyama. Sinabi naman ni Kuneda na hindi pa nga daw siya nakakakita ng ganito kalaking bulaklak. And I'm sure dahil ito sa amount ng nakuhang fat ng halaman na to kay Fat Gum, kaya ito lumaki ng ganito. Ayon nga din dito kay Kuneda na once na magsimulang umusbong ang mga bulaklak ng isang halaman, ay magsisimula din sa pag-usbong ang iba pa niyang mga halaman. Ang mga ugat nga doon ng mga ito ay karugtong ng kanyang katawan. At wala na nga daw ibang pupuntahan ang traidor na si Aoyama. Habang hawak-hawak nito yung belt ni Aoyama ay sinabi nito na ang quirk nga din daw nitong navel laser ay walang silbi kung wala yung belt na nakakapag-control neto. Sobrang hina nga daw netong si Aoyama sa simula pa lang ng labanan nila. Samantalang etong si Kuneda ay patuloy lang sa paglakas habang tumutubo yung mga halaman niya. Dagdag pang sinabi ni Kuneda na parang isang kontroladong puppet nga daw etong si Aoyama. Dahil sa quirk nga daw na taglay neto na wala naman daw silbi. At kung siya nga daw ang papipiliin sa salitang maglalarawan sa buong buhay ng hero na to, ay walang dudang yung salitang nababagay sa kanya ay nakakaawa. Bali mga idol, ihahalin tulad natin yung quirk ni Aoyama dito kay Cyclops ng X-Men. Na kapag wala nga yung suot niyang Ruby Quartz Visored Monocle, ay hindi niya nakokontrol yung red colored beams na lumalabas sa mga mata niya.
Dito ay biglang nag-flashback sa isip ni Yuga Aoyama yung panahong niregaluhan siya ng mga magulang niya ng belt na ginagamit upang makontrol ng maayos yung quirk niyang laser. Originally mga idol ay quirkless etong si Aoyama nung bata pa siya. Pero dahil nga dito kay All for One ay nagkaroon siya ng quirk. Subalit yung quirk na natanggap niya ay hindi compatible sa katawan niya. Kaya isa ito sa mga rason kung bakit hindi niya nga ito magamit ng maayos nang walang support item na belt. Sumugot naman si Aoyama sa sinabi ni Koneda. Sinabi niya na yan din ang pagkakasabi niya dahil sa naging miserable niyang buhay dahil sa quirk na natanggap niya. Sa pagtawag nga daw ni Koneda sa kanya bilang isang traidor ay naalala ni Aoyama yung mga nagawa niyang kasalanan sa mga kaibigan niya. Kaya naman ngayon ay mas determinado siyang makabawi at panatilihin yung liwanag ng bawat isa. Gusto niya nga daw kuminang sa mga oras na to na mas makinang pa kesa nung sa dati. So dito ay mapapansin natin mga idol ay nagsimulang maglabas ng napakalaking amount ng navel laser etong si Aoyama. At since nawala siyang belt para ma-erekta yung atake na to sa target niya ay hindi ito nakapatama man lang kay Koneda. And out of nowhere ay bigla namang sumulpot si Hagakure at rinidirect na ito yung laser papunta dito ay Koneda. Sa mga hindi pa nakakaalam mga idol, si Hagakure ay yung babaeng invisible at ang quirk niya nga ay kayang mag-refract or mag-bend at mag-reflect ng ilaw na katulad ng glass o tubig. At isa nga ito sa mga principle kung bakit kaya niya maging invisible. So dito ay makikita natin na sinabi ni Hagakure kay Aoyama na hinihintay niya nga lang daw ang hero na to para nga dito sa malakihan nitong pag-atake. At gamit ang quirk niya ay inassist niya nga tong hindi makontrol na napalakas na laser ni Aoyama. Makikita natin na talaga namang sapul na sapul yung villain sa hindi inaasahang atake na yon. Hindi ko lang din alam ha kung pati si Aoyama ay nadamay sa sarili niyang laser. So base nga yan sa nakikita natin dito sa panel na to. So dito naman ay biglang nalipat yung panel pabalik sa laban ng All Might at All for One. At makikita natin dito yung dalawang robotic birds na tinawag niyang Anima at dala-dala nito yung parts ni Hercules. Correct me if I'm wrong mga idol ha, pero hula ko power generator to. Kung mapapansin natin yung Anima, may mga wires na connected malamang kay All Might para makapag-recharge ng power source niya. Sinabi dito ni All Might na wala nga daw siyang plano na magpatalo, kaya naman tandaan daw ni All for One yung pangalan niya. Dito ay makikita natin nakapatama ng solid si All Might gamit etong atake na tinawag niyang Can't Stop Twinkling from the Sky. So parang laser nga din yung pinakawalan na napakatindi ni All Might at dito nagtapos yung chapter na to. Sa pagbubukas ng chapter 400 makikita nga natin dito si Aoyama na napatitig ng husto sa hubot-hubad na katawan ni Hagakure at nakapatong pa nga ito sa walang malay na si Koneda. Sa pagtataka ni Hagakure ay napatingin siya sa katawan niya at na-confirm niya na naging visible nga siya sa pagkakataon na to. Agad namang tumakbo papalayo si Hagakure at napailing naman sa kabilang direksyon si Aoyama. Sinabi ni Hagakure na hindi pa nga daw ito nangyayari sa kanya noon. Maliban sa pangyayari nung nadiscover nila yung ginawang pagtataksil ni Aoyama sa mga heroes, kung saan nga ay na-reveal ng bahagya yung mukha niya. Siguro nga daw ay nagkaroon ng glitch yung quirk niya dahil nga sa adrenaline rush na nangyari nung nag-risk siya para i-refract yung navel laser ni Aoyama pabalik kay Koneda. Napansin niya rin na mas lumakas pa nga daw yung navel laser ni Aoyama. Pagkatapos ay sinabi ni Hagakure na kinakailangan nga daw sa akin yung mga halaman ni Koneda para mailigtas ang lahat ng mga pro heroes na naapektuhan neto. So kahit na walang malay si Koneda ay patuloy pa rin tumutubo yung mga halaman niya. Kaya naman sinabi ni Aoyama na gamitin nga daw ni Hagakure yung liwanag at i-refract ito para nga daw masunog yung mga ugat na patuloy na tumutubo sa loob ng katawan niya. Natanong ni Hagakure kung kumusta na nga yung tiyan ni Aoyama. Base nga sa pagkakaalam natin, sumasakit nga yung tiyan ni Aoyama pagkatapos niyang gamitin yung navel laser dahil sa hindi nga compatible yung quirk niyang to sa katawan niya. Sumagot naman si Aoyama at sinabi nito na ibinuhos niya na nga daw ang lahat ng meron siya gamit yung quirk niya dahil ngayong araw nga daw yung huling araw niya bilang estudyante ng UA. Matapos nun inaputol yung scene na to at dinala tayo sa laban ng All Might at Afo. Sinabi ni All Might na yung strategy sa paggamit ng laser para makagawa ng malaking pinsala at guluhin yung hyper generation nitong si Afo ay inspired nga daw sa strategy ni Stars and Stripes nung nakipaglaban ito kay Shigaraki during Stars and Stripes arc. Kung saan nga ay gamit ang Tiamat at lasers mula sa X-66 jet fighter ay nagawa nilang i-stabilize si Shigaraki. Dito nga isinubukang tumakas ni Afo mula sa ataking yon pero pinigilan siya ni All Might gamit etong sound waves na inspired naman sa quirk ni Earphone Jack. Pagkatapos ay na-reveal naman sa panel na to during chapter 399, matapos matamaan si All Might ng napakatinding suntok, ginamit niya itong tentacle at thrusters para makakawala kay Afo. Bali prinotektahan niya nga rin ang sarili niya against dito sa laser na pinakawalan ni Hercules at Anima mula sa taas gamit ang armor niya bilang optical resins na inspired naman sa quirk nitong si Invisible Girl o ni Hagakure. Gamit ang Tailman ay nagawa ni All Might na mabawasan yung impact ng suntok na to ni Afo.
Ngunit ganun pa man ay matindi pa rin yung pagkakapinsala sa kalahati ng katawan niya. So sa kabilangan ng mga pinsalang natamo ni All Might sa mga atake ni Aphro ay nananatili pa rin itong nakangiti at sinabi niya sa villain na to na napakahangal nga daw nito dahil sinasadya nga daw nitong hindi patamaan yung ulo niya. Para nang sa gayon ay makita nito yung paghihirap ng dating simbolo ng kapayapaan habang nakangiti. Matapos nito ay biglang naglabasan itong mga black tendril mula sa laser kung saan nakapwesto si Aphro at nagawa nitong patamaan ng ating bida. Dito ay sinusubukan ni Aphro na pakawalan ang sarili niya, subalit kinalas ni All Might etong armor niya at naging hugis bilog ang mga ito gamit ang armor morphing creati. So bali yung pag-transform ng armor into spear shape ay inspired naman dito sa quirk ni Momo na creation. At yung kinalabasan naman ng creation na yon na naging hugis bilog ay inspired naman sa quirk ni Mineta na puff off kung saan ay nagagawa nitong i-bind yung kalaban nito sa ibang bagay o kahit sa mismong sa sarili niya. Bali nga nagawang idikit ng mga spears na to yung mga kamay ni Aphro sa lupa. Makikita natin talaga namang wasak-wasak yung armor ni All Might. Pero patuloy pa rin sa pagtawa ang ating bida habang sinasabing ang pagtawa daw na to ay nakakamanhid ng matinding sakit na nararamdaman niya. Sa kasunod na panel ay dinala naman tayo dito sa lugar kung saan ay makikita ang isang matandang babae at ang apo niya habang pinapanood sa TV ang nagaganap na labanan nila All Might at Aphro. Bali dito ay nagtanong yung bata kung sino nga ba daw yung nasa TV. Sumagot naman yung lola at sinabi nito na wala siyang gaanong alam patungkol sa mga heroes. Nagsalita naman yung bata at nagtanong na kung ano nga ba daw ang mangyayari kung sakaling manalo ang mga heroes. Sagot naman ng matanda na wala nga daw since na nangyayari nga daw yung laban na to malayo sa lugar nila. Ngunit ganoon pa man ay hindi maalis sa mga mata ng bata yung focus niya sa pinapanood at ipinapanalangin niya yung magiging tagumpay ni All Might. Sa panel lamang to inabalik tayo sa labanan nila All Might at Aphro. Bale etong Anima at si Hercules na patuloy na naglalabas ng laser ay bigla na lang sumabog mula sa taas. Kung kaya't nagawang makatakas ni Aphro mula sa pagkakastabilize sa laser na yon. So dahil sa sobrang pinsalangan na nagawa ng laser ay mas mabilis yung naging function ng auto rewind sa katawan ni Aphro. Kaya naman dito ay makikita nating mas lalong bumata yung itsura ni Aphro at naglalabas nga din ito ng ilaw na katulad sa bagong silang na bata na naipakita nga yan nung unang nagmanifest sa mga tao ang quirks. Bali tinawag nga ni All Might si Aphro na Ragrat na ang meaning nga ay bata. Sumagot naman si Aphro at sinabi nito kay All Might na nakalimutan nga daw nitong tumawa. Sa likod ni Aphro ay may biglang lumabas na parang kamay and suddenly ay nanigas nga yung buong katawan niya. Bali sa itaas nga ay may nagsalita at sinabi nito na everyone's blood is equally red. So dito ay makikita natin si Hero Killer Stain, ang isa sa mga super fanboy ng ating bidang si All Might. Ginamit niya natin yung super fanboy na term dahil hindi lang basta-bastang tagahanga etong si Stain ha, mas matindi pa yung pagiging fan niya kay Deku dito kay All Might. Bali sa pagdating nga netong si Stain sa battle area na yon, nasakay-sakay ang glider na katulad ng kay Green Goblin sa Spider-Man, ay makikita natin dito yung batong dinidilaan niya na paniguradong merong mantsa ng dugo ni Aphro. Bali sumigaw nga itong si Stain kay All Might at sinabi nitong wakasan na nga daw neto si Aphro at dito nagtapos yung spoilers netong chapter 400 ng My Hero Academia. Nagsimula nga itong chapter 401 sa pagdating ni Hero Killer Stain at dahil sa nadilaan niya nga itong dugo ni All for One ay hindi nga ito makagalaw. Sinabi nga dito ni Stain na nakuha niya nga ang mga impormasyon dito kay Naida at Todoroki kung kaya't nasundan niya nga ang kinaroroonan nila All Might at All for One. Sinundan niya din ang mga bakas na mga pagkasira ng paligid at despite nga sa maulan at mahangin na panahon, gamit ang kanyang mutilated na ilong ay nare-recognize niya kung dugo nga ba ni All Might o hindi yung mga nagkalat na dugo sa mga debris sa battle areas na yon. Sinabi rin dito ni Stain kung naiintindihan nga ba daw ni All Might kung bakit siya nag-i-exist. Bali alam naman natin kung gaano kataas ang respeto ni Stain kay All Might dahil nga kinikilala ni Stain si All Might bilang simbolo ng tunay na hero. Kaya naman dito, gusto niyang lumaban si All Might at takasan nito ang bingit ng kamatayan. Bali ito talaga yung gustong ipaabot ni Stain kay All Might dahil nga nararamdaman niyang isinasakripisyo na lang ni All Might ang sarili niya para sa mga susunod na mga henerasyon ng mga heroes. Sinabi niya pa na kinakailangan nga daw mabuhay ni All Might. Dito isinabi ni All Might na naiintindihan niya nga daw ang mga nais iparating ni Stain sa kanya. Kaya naman nag-decide ang dalawa na gumawa ng isang alyansa. Bali dito ay sabay nga silang umatake kay All for One. Subalit lingid nga sa kanilang kaalaman, nakahanda si All for One sa atake nilang yon. Though paralisado ang katawan ni All for One, ay nagawa pa rin niyang magamit ang dalawang kombinasyon ng kanyang quirk. Gamit nga itong forced activation at phlebotomy, ay nagawang i-eject ni All for One ang lahat ng dugo niya palabas sa kanyang katawan. Nagulat naman sina All Might at Stain sa pangyayari na yon.
Sinabi naman ni All for One na ever since nung tumakas si Stain sa Tartarus nang hindi nakikipagtulungan sa iba pang mga villains, nakaramdam siyang magiging sakit sa ulo si Stain sa hinaharap. Kaya naman napaghandaan niya nga daw ang ganitong sitwasyon. So nabanggit ko nga din yung bagay na to sa dati kong mga video about MHA na hindi basta-bastang minamalit ni All for One yung mga kalaban niya at talagang gumagawa siya ng mga plano para sa hinaharap. Bali aside niya sa pag-eject ng lahat ng dugo niya sa katawan para mawala yung bisa ng quirk ni Stain, ay gumamit pa si All for One ng quirk na anti-gen modification, in which nga nagawa niyang palitan yung composition ng dugo niya. Meaning na yung dugong nasa loob ng katawan niya ngayon ay magkaiba dun sa dugong na-eject niya kanina. Kaya naman na itong planong pag-leak ni Stain sa dugong nagkalat ni All for One sa battle area ay wala ng epekto. Yung quirk nga na to isa nga din sa mga rason kung bakit hindi mahuli-huli ng ilang henerasyon si All for One ng mga hero. And of course, hindi nga din naging issue para sa kanya yung paggamit ulit ng quirk na to laban dito kay Stain. So hindi pa nga nagtapos yung mga combo quirk na to dahil sa pagkakataon na to ay gumamit ulit siya ng isa pang quirk na gigantic mouth na tumubo sa likod niya at dito ay makikita natin kinagat nito si Stain. Habang sa panel na to ay talaga namang napinsala si Stain sa atake na to at napasigaw naman si All Might sa pagkakahuli ni All for One kay Stain. Gamit yung gigantic mouth, violenting itinapon ni All for One si Stain at makikita nating tumagos sa napakaraming mga building si Stain sa pagkakatapon na yun sa kanya. Matapos nga nun ay lumipad si All for One papunta sa kinaroroonan ni Stain para nga daw nakawin nito yung blood curdle quirk netong si Stain. Bali ginamit naman dito ni All Might yung natitira niyang lakas para puntahan si Stain upang magbakasakali na maililigtas niya pa ito. Sinabi naman ni All for One kay Stain na naging isa nga daw siya sa mga importanteng pieces sa naging growth ni Shigaraki at ng iba pang mga villains. Subalit yung role nga daw na to nagtatapos na sa mga oras na to. Sinabi naman dito ni Stain habang papalapit nga dito si All Might sa kinaroroonan niya na hindi pa nga daw dito nagtatapos yung role niya dahil parte nga lang daw ito ng isa sa napakalaking prosesong nagaganap. Matagal na panahon na ang nakalilipas ay etong si All Might nga daw ang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagiging hero. Pagkatapos ay itinaas niya nga dito ang mga kamay niya para bigyan ng sinyalis si All Might na ipanalo ang laban na to at magpatuloy siyang mabuhay. Hindi na nga natapos yung sinasabi dito ni Stain dahil sa isang napakalakas sa suntok ang pinakawalan ni All for One na marahil ay tumapos na nga sa buhay niya. Matapos ay ibinaling naman ng villain na to ang kasunod niyang pag-atake kay All Might. Subalit agad namang humarang etong mga spare parts ni Hercules. Sinabi naman dito ni All Might na ang akala niya nga daw ay tuluyan ng nawasak etong si Hercules. Sinabi naman ni Hercules na eto na nga daw ang kanyang final at panghuling shield na magagawa at kinakailangan nga daw mabuhay ni All Might. Pagkatapos nga nun tumama na nga sa kanila yung atake na to ni All for One na siya namang tumuno sa mga piraso ni Hercules. So salamat nga dito kay Hercules dahil nagawang makasurvive ni All Might sa atake na yon. Though buhay pa nga siya dito makikita nating sobrang lala din ang lagay niya ngayon. Maliban nga din dyan ay armorless na nga din dito ang ating bida kung kaya't wala na nga siyang panguhugutan ng lakas para makaatake pa. Habang nakahandusay nga ang katawan ni All Might ay nakita niya nga etong vision ni Nana Shimura sa harap niya at sinasabing tong hindi pa nga daw tapos ang laban. Nakita niya nga din dito si Night Eye at na-realize niyang mga illusion ang mga nakikita niya ngayon. So bali nga daw etong katawan at utak niya na lang daw yung desperado at nag-e-encourage sa kanya para kumilos sa pinakahuling pagkakataon. Sa kabila nga ng pagkasira ng support item niya, pagiging baldado ng isa niyang kamay at sa hindi na maigalaw ng mga paa, dito ay hindi pa rin sumusuko si All Might. Nagsimula siyang gumapang gamit ang isang kamay, hila-hila ang katawan niya at dito ay sumigaw siya kay All for One at sinabi niyang hindi pa nga daw siya patay. Makikita nga natin dito sa kabila ng lagay niya, determinado pa rin si All Might na labanan si All for One. At ang nakakabilib pa nga nananatili pa rin siyang nakangiti despite nga sa lagay niya na any moment maaaring ito na yung magiging katapusan niya. Bali dito sa pinakahuling panel ay makikita natin etong UA building na nahuhulog mula sa taas. So ang meaning lang din neto sobrang lapit na nga rin ni All for One kay Shigaraki at nasa range na nga rin siya para magamit etong Gloop War Quirk para makapag-teleport rekta mismo sa UA. At dito nagtapos yung chapter na to. What are you born for? And what are you going to do? Bale etong mga tagang to ang unang nabanggit sa pagbubukas ng unang panel habang makikitang sobrang saya ng batang si Toshinori. First time nga din natin makikita etong nanay ni All Might and obviously ganito naman talaga sa manga at anime kung saan nasa bingit ng kamatayan ng isang karakter doon lang magkakaroon ng matinding flashback sa kani-kanilang origin. Well wala nang bago dyan mga idol. Anyway nabanggit nga dito ni All Might na kapag naaalala niya nga daw yung mga nakaraan niya wala namang espesyal sa mga yon maliban na lang sa pamumuhay nila ng payapa hindi nga daw niya mako-consider as proper origin yung backstory niya. Habang nakatayo nga dito si Toshinori sa gitna ng daan, nasabi niya na ang isang bagay nga daw na palagi niyang ginagawa ay ang balikan yung mga bagay na tinahak niya sa kanyang nakaraan. Sapagkat ang bawat hakbang sobrang napaka-importante nga daw. At pagkatapos,
Dito ay biglang binasag ng evil villain na si All For One yung flashback na to. Makikita nga din natin na may biglang tumusok tagos sa braso ni All Might na mula naman sa balikat ni All For One. Sa pagkasira ng gauntlet, nasabi nga dito ni All For One na finally, nagamit na nga daw lahat ni All Might yung mga tricks niya. At pagkatapos, ginamit niya nga itong quirk ni Stain na Blood Curdle. Sinabi nga rin dito ni All For One na ang mga sugatang mga heroes nga daw ang siyang mga nakakatakot at sobrang alam niya nga daw yon. Kaya naman sa pamamagitan ng pagdila niya sa dugo ni All Might, hindi na nga daw nito magagawang maigalaw ang katawan neto. Sa naging reaksyon ng mukha ni All Might, talaga namang sobra-sobra yung nararamdamang tuwa dito ni All For One, na to the point nga na yung pagngisi niya napunit na nga yung bibig niya. Bali sa panel na to tuluyan na ngang nawala yung ngiti sa mukha ng ating bida, at makikita nga rin natin dito ang sobra-sobrang pag-aalala ni Chokauchi sa mga nakikita niya. Tinawag naman nila Brava si Gentle Criminal para nga tumulong na palutangin ulit etong UA building. Meanwhile, bigla namang may kung anong electric energy na tumama sa fortress ng UA at tumagos pa nga ito sa kabilang side. Nakumpirma nga na galing kay All For One yung pag-atake na to. Sinabi niya nga dito na inabsorb nga daw netong UA fortress yung enerhiyang pinakawalan niya. Kaya naman hindi niya nga dito nagawang tamaan si Gentle Criminal. Matapos nga nun makikita dito etong tatlong X-66 jet fighter na nakasurvive during Stars and Stripes arc at naghahanda na nga ang mga ito upang magpakawala ng kani-kanilang mga lasers. Sa kabilang banda naman nag-hesitate ang isa sa mga fighter pilots na baka matamaan nga rin daw nila etong si All Might sa gagawin nilang yon. Sagot naman ng isang pilot na after all walang dudang si All Might ay ang natatanging idolo ni Stars and Stripes. Kaya naman kinakailangan nilang gumawa ng agarang desisyon. Agad namang naalala ni All For One yung mga jet fighter na to na nakasama ni Stars and Stripes nung nakipaglaban niya ito kay Shigaraki. Sa kabilang banda makikita dito si Commander Akbar na nag-aabang sa magiging resulta ng pagtulong netong mga jet fighter. Subalit, sa isang iglap lang walang kahirap-hirap na nawasak ni All For One nang sabay-sabay yung tatlong jets na to. Kung matatandaan nga natin during chapter 333, isnakripisyo ni Stars and Stripes yung sarili niya para nga mailigtas etong tatlong fighter pilots. At sa pangyayari nga na to masasabi nating nabaliwala yung naging sakripisyo ni Stars and Stripes. Samantala, habang nakikipaglaban nga dito si Deku kay Shigaraki, hindi nga nito maiwasan na mag-alala sa mga nangyayari, lalo na nga dito sa sitwasyon ni All Might. Wala nga rin siya ditong magawa dahil nga kinakailangan niyang harapin ang villain na to at masasabi nating labis-labis yung sakit na nararamdaman niya. Maliban sa wala siyang magawa, harap-harapan niya pang nakikita yung magiging katapusan ni All Might. Maging ang ibang mga tao nakakapanood sa iba't ibang panig ng mundo talaga namang nag-aalala sa mga nangyayari. Makikita rin dito yung bata na to during chapter 400 at patuloy pa rin itong nagdadasal para kay All Might. Sa patuloy na pag-broadcast live sa nangyayaring labanan, kinakikitaan ng mga viewers na maaaring eto na nga yung magiging katapusan ni All Might. Ang makitang nasa ganitong sitwasyon ang kinilala nilang symbol of peace hindi nga pamilyar para sa kanila. Habang napapanood live sa TV, nasabi ng isang matanda na iniligtas nga daw siya ni All Might matagal na panahon na ang nakalilipas. At hindi nga rin makapaniwala ang iba pang mga nakakapanood na nalalapit na ang katapusan ng ating bida. Bakas din sa ekspresyon ng mukha ni Militia Shield ang pag-aalala at masasabi nating napakalaki ng naitulong ng ginawa niyang battle armor na ginamit ni All Might para tapatan ang kapangyarihan netong si All For One. Sa mga pangyayari na to, dito na nga magmamarka ang magiging katapusan ng era ng kinilalang simbolo ng kapayapaan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan may panibagong era din ang magsisimula. Mapapansin ang hindi maipaliwanag na emosyon na dumadaloy sa mga mata ni Deku habang pinagmamasdan ang nalalapit na katapusan ng nag-iisang taong palaging nariyan para sa kanya. Ang taong naglagay sa kanya sa posisyon na kung nasaan man siya ngayon nalalapit na sa hangganan ng kanyang buhay. Ang masakit pa nga para kay Deku wala siyang magawa para tulungan yung tao na to. Bali dito binuhat ni All For One pa itaas ang katawan ni All Might na as if para bang hatiin ito sa dalawa yung katawan neto. So dahil nga sa walang magawa si Deku at ang iba pa, nagbabaka sakali at desperado sila na sana ay meron man lang dumating na hero para tulungan si All Might. Habang patuloy na umaapaw ang emosyon sa mga mata ni Deku, sa itaas niya sa bandang UA Fortress may kung anong bagay ang bigla na lang kuminang. At dito na nga makikita natin ang muling pagbabalik ni Katsuki Bakugo. So inakala nga nating patay na si Bakugo during chapter 362. Pero dahil sa tulong ni Edshot gamit ang Ninpo 1000 Sheet Burst Extreme, during chapter 364 pinasok niya nga yung katawan ni Bakugo at sinabi niyang siya na nga mismo yung magsisilbing parte ng katawan ni Bakugo na nawala, which is yung kanyang puso. Nasabi nga rin dito ni Best Genius na sa gagawing to ni Edshot hindi na nga daw siya makakabalik pa, na ang isinagot naman ni Edshot na kung magkaganon man ay ipapaubayan niya na nga kay Genius ang lahat hanggang sa makompleto yung surgery dito kay Bakugo.
All throughout mga idol ay talagang nakareserve na nga itong si Bakugo para harapin si All for One, which is wak nga diba, dahil alam naman natin na aside sa pagiging side character niya kay Deku, isa rin sa mga naging temporary wielder ng One for All. Dito ay napalingon nga si Deku at nakumpirma niya nga si Bakugo yung nakikita niya. At sa karugtong ng naging flashback ni All Might kanina, mapapansin din yung ilaw sa daanan at kasabay nito ay makikita din natin ang nakatayong si Bakugo. Hawak nga itong gusot na All Might card na natago niya. Sa harapan ni All Might ay pinapakita nga rin dito ang dalawang batang bersyon nila Katsuki Bakugo at Izuku Midoriya na hawak yung kaparehong ilaw na siya ring hawak ni All Might sa flashback na to. Bali sa pagtatapos ng chapter, kasabay ng pagtatapos ng era ng kinilala nating number 1 hero sa mundo ng My Hero Academia, ang siya namang pagsisimula ng bagong era, which is ang era na itong sina Bakugo at Deku. Bali mapapansin niya natin dito na pareha silang determinado, and it's safe to say nakasado na nga ang possibility ng magiging match-up. So given na nga dito etong match-up nila Deku versus Shigaraki at syempre ang pinakahihintay ng lahat, Bakugo versus All for One, at dito na muna natin tatapusin yung video na to. At syempre kung nagustuhan nyo mga ganitong klaseng content, baka naman pwede makahingi ng like at subscribe para naman ganahan pa akong gumawa ng mga MHA review na katulad nito. So yun lang, bye bye!